So, nandito tayo sa server natin. Yung gagawin natin, punta tayo dito sa My Start. Punta tayo sa Administrative Tools. Punta tayo sa Active Directory Users. Under by TESDA, gagawa tayo dito ng ating organizational unit. So, right-click lang natin yung TESDA.com. Right-click. Punta tayo sa New. Punta tayo sa organizational unit. Sa organizational unit, depende kung ano yung ipapangalan mo. Sa akin, ICT department lang muna. Department. Ayan. So, ayan no? ICT department. Okay? Okay, under by ICT department, gagawa ka dito ng iyong user. So, right-click mo to. New. Ayan, new. At saka user. For example, yung first name, sa akin, Ken. Okay, depende kung naka-caps lock or lowercase or uppercase. Yung last name, natin, Santos. Yung user login name mo, Santos. Huwag mong kakalimutan yung user login mo kasi yun yung gagamitin mo para maka-login ka ng user sa client. Okay, Santos. Next, password. Lagay ako ng password. Admin 123. Password ko din is admin 123. Yan. Uncheck muna natin yung user must change password. Check natin yung user cannot change at password never expire. Click natin next. Hintay tayo ulit. Finish. Ayan. So, ang next na gagawin natin, punta tayo sa my client para ilagin natin yung user na Ken Santos. Nandito tayo sa client natin. So, ang gagawin natin dito, punta tayo sa my start. Punta tayo sa my icon. Click natin to. At saka switch user. Lagay natin yung other user. Yung user na ginawa natin. Yung login name natin na Santos. Santos. Ayan. Yung password na ginawa natin. At saka, enter. Ayan, nakapasok na tayo. Ken Santos. Antay lang muna tayo. At kung nakalimutan mo yung, yung password mo sa user mo, pwede mo balikan sa organizational unit mo. Yung user na ginawa mo, right-click mo lang, properties. Right-click mo lang, pwede mong i-reset yung password. At saka yung nakalimutan mo yung login mo, right-click mo yung user mo, at saka punta ka sa my properties. Dito punta ka sa account. So, ito yung ilalagin mo sa client. Okay, balik muna ako sa client. So, nandito ako sa client. Tingnan natin kung nakalagin talaga tayo. Kung nakita mo, Ken Santos, so that means nalagin natin yung user na ginawa natin. Now, ang gagawin natin, punta tayo dito. Check natin yung firewall. Firewall. Windows Defender Firewall, ito. After malagin yung user, kailangan natin check si firewall. Click natin to. So, hingi siya ng username, yung username na ginawa natin. Username na administrator. Ayan. Yung password. So, kailangan natin ma-turn off ito. Ayan. Para maka-ping test tayo sa ating server at sa ating access point. Okay lang. Tapos, punta tayo kang server. Try natin mag-ping test kung may connection ba tayo kang wireless access point natin at saka sa ating client. Unang-una, sa keyboard mo, type mo yung Windows plus R. So, Windows plus R. Lalabas to. Type mo lang CMD. Ayan, enter. Pangmadali ang ping test, PING. Yung IP address ng ating client. Unang-una, try natin. 192.168.0.3. Ayan. Enter.
Ayan, yung apat na linya nito, ibig sabihin may connection tayo sa ating client. Try natin sa ating access point. Ping 192.168.0.1. The same din, may connection tayo sa ating access point. Now, punta naman tayo sa ating client. Ito yung ating client. Try natin mag-ping test. Ping natin kung may connection tayo sa ating server at sa ating access point. Windows plus R. Type natin yung CMD. Yan, CMD. Pang madali ang ping test, PING 192.168. Ayan, ping 168.0.2. Ito yung IP address ni server. Okay, may connection tayo. Now, tryan natin yung ating access point. Try natin yung access point natin. Ping 192.168.0.1. So, ayan, may connection din tayo.